habang nangyayari po yan, confirmation of charges sa The Hague kanina, isinasagawa rin po yung Justice Watch para doon naman po sa pamilya ng naging biktima nitong sinasabing war on drugs. At yan po ang tinutukan ng ating mobile journal na si Arles De Los Santos. Arles, pakikwentuhan naman kami anong nangyari dyan. Hi, Arles. Magandang gabi nga sa inyo, Jovi, Chiki at Amase. No? Nandito pa rin tayo sa University of the Philippines, Diliman. Medyo kakapatay lang ng ilaw dito sa gilid. Dahil umikit kumulang 1 oras na matapos nga yung Justice Watch or yung viewing party ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs, no, kung saan ayon sa kanila humigit kumulang 1 dekada raw nilang hinintay itong araw na ito, no. Bagaman hindi pa raw ito yung proseso na kung saan nga lilitisin mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, napakalaking tulong na raw ito para sa kanila, no. Nakakakita na daw sila ng liwanag, ng hustisya para nga sa kanilang mga namayapang mga kamag-anak, no. Nagkaroon tayo ng pagkakataon kanina, Jovi, Chiki at Mase, na makapanayam yung kanilang yung ilan sa mga pumunta dito, no, ng mga kamag-anak, at sinabi na hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na mag-file ng police report kaugnay sa nangyari sa kanilang mga kamag-anak, hindi rin na autopsy, no, at yung iba ay hindi na nga formal na nakapaghain ng mga kaso. Yung ilan dahil sa kakulangan ng budget, yung iba naman dahil sa takot, no, na kung ano nga yung posibleng mangyari sa kanila, no. Kabukod pa dyan, meron pa silang mga pahayag, no, na ayon sa kanila ang tagal-tagal na raw nila itong hinihintay, at yung paulit-ulit na mga tinatawagang dilatory tactics or yung delaying tactics, no, yung mga patong-patong daw na mosyon na inihain ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tama na daw yon, at panahon na para nga pagulungin yung kaso para na kanyang kinahaharap, no, kung saan nga kasama din daw dapat sa mga masiguro na mapanagot ay yung mga co-perpetrators nito, no, na inilabas na nga sa partially redacted file, no, ng International Criminal Court. At hindi lamang ngayong gabi o ngayong araw magkakaroon ng Justice Watch or online viewing ito mga kamag-anak ng mga biktima ng EJK, kundi magkakaroon pa hanggang sa mga darating na araw. Bukas hanggang 27, if we get it right, no, yung date ay magkakaroon pa ng ibang mga viewing party or online viewing sa iba pang mga lugar dito sa Quezon City. Yung iba dito uuwi pa ng kanilang mga tahanan, kaya medyo hindi na talaga in-extend yung kanilang mga programa, no. But at least, no, para kay NUPL President Efraim Cortez, walang naging credible na defense sa opening statement ng depensa, kaya naniniwala sila na tutuloy at didiretso itong kaso nga laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. So Arles, para ngayong araw, tapos na yung viewing party, umuwi na yung mga victims, hindi na nila hihintayin na matapos yung buong confirmation charges. Ano? Oo. Yes. Hanggang 7:30 pa lamang sila ngayong gabi, no. At alam mo, Mase, kanina kapansin-pansin, no, na itong mga kamag-anak na mga drug war victim ay may mga katabi mula sa mga organizers, yung Rise Up at yung Duterte Panagutin Network, kung saan nga itinatranslate nila real-time yung palitan ng mga opening statement, no, para daw mas maintindihan ng mga kaamag-anak na mga drug war victim yung mga sinasabi. Dahil karamihan daw sa mga pumunta dito na mga family ng drug war victims ay mula sa marginalized sector, no. Kaya kanina nung gumugulong yung palitan ng mga opening statement ay nagbibigay talaga sila ng reaksyon. Kagaya na lamang nung sinabi na hindi haharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte physically sa confirmation of charges laban sa kanila, sa kaso laban sa kanya, ay nag-book talaga sila, no. At halo-halo pa yung mga reaksyon. May mga parang napapapikit sila ng matagal at talagang parang napapaatras, dahil na rin syempre yung ilan sa mga pahayag ni Attorney Kaufman ay hindi sila sang-ayon doon, no. At medyo malayo daw sa nangyayari dito, dahil yung iba nga again ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapag-file man lamang ng police report o talagang magpa-autopsy ng kanilang mga mahal sa buhay na biktima nga ng mga pumanaw nilang kamag-anak dito kaugnay ng extrajudicial killings. So, Arles, ano yung naging general impression ng mga nag-watch nag-watch dyan kanina? Hopeful ba sila dahil dun sa mga narinig nila? Dahil feeling nila mahina yung depensa? O ano ba yung general sentimento?
at least for the general sentiment, Chiki, no, hopeful talaga sila, no, at naniniwala na may chance talaga, no, na magdire-diretso na sa paglilitis, no, itong kaso na crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron daw mga ebidensya at yung ilan nga sa kanila ay nagpunta na raw sa mga lansangan, sa iba't ibang mga kilos protesta para ipanawagan nga yung kawalang hustisya nito, no. At pinoint out pa nga nila na buti pa daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay haharap sa due process kung saan mayroon siyang pagkakataon na depensahan yung mga alegasyon laban sa kanya at labanan nga, no, o hamunin, no, or i-challenge yung mga ebidensya laban sa kanya, hindi daw kagaya ng nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Yung ilan dito, Chiki, binaril daw yung kanilang mga kamag-anak sa dump site, no, at hindi na nga nagkaroon ng pagkakataon na ma-autopsy ito. And then kaninang mga umaga naman, nagkaroon din tayo ng pagkakataon na mapakinggan yung panayam, no, ay yung pahayag rather ng isa pang kapatid, no, ng EJK victim na si Nanay Sally, na sinabi yung 7 na tama ng barel sa kanyang kapatid, no, dahilan para pumanaw ito at maulila yung 4 nitong mga anak, no, na kung saan nangyari daw ito sa kanilang bahay mismo sa isang gabi at imbis daw na tulungan sila ng mga pulis noong nangihingi sila ng tulong at i-report yung insidente ay hinanapan daw agad sila ng ebidensya. Kaya naman daw ganun na lamang yung kanilang pagkalugmok at hanggang ngayon ay nararanasan pa rin daw nila yung trauma na dulot nga raw nitong umano'y madugong war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. Sige, maraming salamat sa iyo, Arles de los Santos.